tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika. Upang totoong kalayaan ay makamit natin. Mabuhay ang Maharlika. Maharlikang umaga at masayang buhay po. Si Deo Palma, dating misyonaryo ng yoga at meditation for the last 20 years at nagsilbi na rin sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng South America, Africa, Southeast Asia at Europa. Sa ngayon po ay nandito tayo sa ating bayang mahal, ang Maharlika, at patuloy na nagsisilbi sa ating mga kababayan. So, ngayon po ay nasa part na tayo ng ating Maharlika, ang pagsasaliksik. So, nung first episode ay napag-usapan po natin yung mga iba't ibang principles kung paano binibigyan ng pangalan o paano nagkakaroon ng pangalan ang isang bansa o ang isang nasyon. Actually po, parang ganito yun eh. Nung mga 50s, pag sinabi mong vegetarian ka, ay parang strange. Ha? Vegetarian? Kumakain ka lang ng dahon ng kangkong at kamote? Parang ganun yun po. Pero ngayon, pag sinabi mong vegetarian ako eh, vegan ako eh, wow, vegan ka pala, susi mo naman. So parang ganun din po sa pangalan. Akala natin ay parang, ha? Magbabago tayo ng pangalan ng ating bansa? Yung pala ba, ang ganda pala ng naging pangalan ng bansa natin ngayon. Parang ganun yun po. Kasi dito rin sa Southeast Asia, halos lahat ay nagpalit na ng mga pangalan nila. Bumalik na sila sa kanilang mga original na identidad. Tayo na lang ang nananatiling nagmamatigas at ayaw pang bumalik sa ating tunay na katauhan at identidad bilang isang nasyon. Halimbawa po, ang Singapore, ang dating meaning nun ay Simga. Simga means lion, no? Sim is lion, Ga means city. Pero dati ay tinawag din silang Timasik. Ngunit nang nagkaroon sila ng kalayaan sa Federation of Malaya after the Second World War, ay naging Singapore na sila ngayon. So maraming pagbabago ang dinaanan nila bago sila naging Singapore. At tingnan nyo naman, napakaunlad na bansa ang Singapore. Ang Siam naman ay ngayon ay Thailand ng 1949 lang. At ang Dutch Indies ay naging Indonesia na ngayon after the Second World War in 1945. Ang Portuguese Timor ay naging Timor-Leste na rin ngayon. Ang New Holland ay Australia na ngayon. Kahit ang Ceylon ay Sri Lanka na ngayon since 1972. At ang Laos ngayon ay Laos People's Republic na rin. At ang dating Myanmar ay naging Burma. So, ito lang po ang sinasabi nila na ang Burma ay naging Myanmar dahil ng panahon ng mga diktadura, at hanggang ngayon ay may diktadura po doon sa Burma o Myanmar. Ngunit sinasabi naman kasi nila na ang Burma o Burmese ay isang ethnic group na nagre-represent ng buong bansa. Kaya po pinalitan nila ito ng Myanmar para masakop lahat ng mga ethnic groups ng buong Myanmar na dati ay Burma. So marami pong nagpapalit ng mga pangalan at ito ay hindi bago or strange. Kahit nga po ang mga sibilisasyon ay nagbabago ng mga pangalan. Ang Mesopotamia ngayon ay Iraq na since the 6th century pa based on their historical evidences. At ang Indus Valley ay naging Pakistan noong 1947 based naman ito sa faith, no, na naging Pakistan siya na dating part ng India, at ang Roman Empire ay ngayon ay Italy, at ang Persia ngayon ay Iran.
So, kung tayo po ay maging maharlika dahil gusto na nating lumaya sa isang Western influence at doon sa hindi magandang pinagmula ng ating pangalan na si King Philip II of Spain, yun nga po na namatay sa sipilis at tinagaroy ang pinakamalupit na hari sa kanyang panahon. So kung tayo po ay pagpipiliin between King Philip, who died with syphilis, and Maharlika, which is noble and great, Maha means great. And it becomes Mahar because that greatness is endowed in the physical, mental, and spiritual aspects of our existence as a person and as a nation. So, kaya po, sinasabi ko na rin na nung nag-file si Kuya Eddie Lardy noong 1978 ng House Bill 195 ay ang gobyerno mismo ang sumuporta. Although si Kuya Eddie ay tinaguri ang independent at naging Liberal Party and ultimately naging TBL siya nung nag-file siya ng 1978 na House Bill 195, ay sinasabing lahat po, ang opposition, independent, ang administration ay nagkakagusto dito sa Maharlika sapagkat alam naman po ng mga namumuno sa ating bansa na talagang kailangan na nating lumaya and break the shackles of colonialism and forward our identity, our patriotic identity, idealism based in our culture and tradition. So sa muli po ay inaanyayahan ko kayo na please subscribe, likes, share, and comment sa Deo Palma at 271 YouTube channel. Maraming salamat po at sa muli, magandang buhay, mabuhay ang handa ako lumaban makamit muli natin ang kalayaan. At ang higit na mahalaga, dapat lahat tayo ay kumilos. Gamitin ang nararapat na pangalan sa bansa natin. Yan ay ang bansang Maharlika upang totoong kalayaan ay makamit natin.